you, brothers. We welcome you, sisters. We welcome you. Our hearts rejoice today. Our hearts rejoice today. To be with you. We welcome you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Lamanita, bila kabati. Oh, Lamanita, bila kabati. Nakikita ko sa'yo si Kristo. Lamanita, bila kabati. Yayakapin ka bila kabati. Oh, yayakapin ka bila kabati. Nakikita ko sa'yo si Kristo. Yayakapin ka bila kabati. Ibigin ka bila kabati. Wow, so kulang na nila ang mga kanta pa. Huwag ang pinakadaisa. Bahagan kadaisa, handshake ang kadaisa sa akin. So at this time, as we exalt the name of our Lord Jesus Christ on high, according to the book of Philippians chapter 2, verses 6 until 11, it says, who, though he has the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form. He humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Therefore, God has highly exalted him, bestowed on him the name that is above every name, so that the name of Jesus every knee shall bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. And now, let us shout and let us lift the name of the Lord Jesus Christ on the highest. Let's sing, Lord, and lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth, to the shore, from the earth to the cross, my death to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth, to the shore, from the earth to the cross, my death to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth, to the shore, from the earth to the cross, my death to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth, to the shore, from the earth to the cross, my death to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. 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 Lord, I
chapter 5, verses 6 until 11 says, "For while we were still weak, at the right time Christ died for ungodly. For one scarcely died for a righteous person, though perhaps for a good person one would dare even to die. But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Since therefore we have now been justified by His blood, much more shall we be saved by Him from the wrath of God. For if while we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more, now that we are reconciled, shall we be saved in His life. More than that, we also rejoice in God through the Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. Our most gracious and loving Heavenly Father, Lord God, kami yung Ginoo nga palapit sa iyong balaan nga trono sa siningaala, na may pagpaubos sa aming mga kasingkasin, na may dapo nga pagpasalamat ko Ginoo sa iyong mga katutog at tumaagi Ginoo sa aming Father God. Father God, thank you, Lord God, for accepting us, Lord, even though you were condemned. You are the King of Kings, you are the Lord of Lords, God, but you humbled yourself to become a servant of this world. You became human, and you died on the cross of Calvary, Lord, and your blood nag-ilig para tinuan ang amon nga mga sala o Ginoo. Lord, this December, Father God, is a season of hope, is a season of love, and a season of peace, Father God. This Christmas, we will commemorate that the Lord that we are serving turned into flesh and became the bridge of between you and us humans, Lord God. And that is because of Jesus Christ. And that is what Jesus Christ did at the cross of Calvary, Lord. We cannot fathom, O Ginoo, nga ang hari sa tanan nga mga hari ready mag-sacrifice ng iyang kaugalingon just to save us, Lord. Yes, matutuod din ang imong mga pulo that your love is so amazing. What you did at cross of Calvary shows kung ano mo kami kapalangga. And the cross is the bridge na kami makonect luwag sa imo, may alaluwag sa relasyon sa imo, Father God. Lord, as we worship you this morning, Father God, cleanse our hearts, cleanse our body, cleanse our spirit, O Ginoo. Ang among pagsimba sa sinaaga, mag-asentro lamang yun, O Ginoo, para sa imo. Lord God, we are trusting everything in your mighty name of our Lord Jesus Christ, the most sweetest name of all. We bring back all the glory to you, Lord. In my name, Jesus Christ, we pray. Amen.
love than this. You have overcome the grave. The glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is done. You go before me. You shield my way. Your hands uphold me. I know you love me, and I know you love me. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is done. Amazing love, how can it be? That you, my King, would die for me. Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you. Galatians chapter 2 verse 20. I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which now I live in the flesh, I live in the faith of the Son of God, who loves me
and gave Himself for me. Father God in heaven, in the authority of the Lord Jesus Christ, Father God, please give power to the message and please penetrate the message in every heart. Kag ina nga message Ginoo makita sa madamo nga Christian nga madala sang every church member in sharing the gospel. Salamat Amay sa ika-21 years ang ako ni anak Tutog Israel. Akon amay panamuyo. Gamita siya nga mga evangelist in you during your time, Father. Salamat, salamat. In Jesus' name we pray. Amen. 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 The Lord is in His holy temple. The Lord is in His holy temple. Let all the earth be silent. Let all the earth be silent before Him. Keep silence. Keep silence before After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen in the east went ahead of them until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with the gifts of gold and of incense and of myrrh. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another way. Our great God and loving Father, we thank you that your word is powerful in our hearts. Masalinamay, nag-penetrate sa akong kalaglawas ng Espiritu. Kabay pa, yaman kami sa pagpamalandong sa mga pulong. Kang amon pagsimba madirigtagit sa imo. Sa imo lamang Ginoong Jesucristo. Ang amon makasingkasing mapaligon. Kung di kami karon nga adlaw, salamat din. Sa ngalan ng Ginoong Jesus. Amen. Hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thy ears to us, and grant us thy peace. Good morning, everyone. As we begin our worship this morning, let us sing the opening hymn, Hark the Herald Angels Sing. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy abound, God and sinners reconciled. Joyful thronging nations
by our pastor today. After they had heard the king, they were on their way, and the star they had seen in the east went ahead of them until it stopped over the place where the child was. And when they saw the star, they were overjoyed. And coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. The Lord bless the reading of the scripture. You may be seated. May gamay ng mga changes sa ato no? Sa hindi nagkakapap ang mga ano. Okay na. Narayaw ng ginawa karong adlaw. Pwede man ko mag-greet sa inyo na Merry Christmas, Happy New Year, ano? Daling naman lang ang New Year, no? Ilang tulong na lang? 2 weeks? More or less. Kanami din nga na upod natin si Ma'am Roda. Very rare lang din sa makakatuloy sa Bacolod, no? Sana may affair lang kami mga bata, Ma'am Roda, no? Para ano naman din. Kailangan ng ginawa, mga kautora, mga hindi na po klaro na sa inyo sa buhay. Natutuwa lang. Kung walang pag-isang stranger, hindi na po ka ikat. Ang ato pa pala doon kung maaga ng kautora, okay? Sa tradisyonal na pagkilala, ang pagmamalandong sa pagduaw sa mga mago sa pagkatao sa atong Ginoong Jesucristo dito sa Bethlehem. Sa bagay, wala na isa sa Bethlehem, no? Kasi dito na siya sa house ni Mary and ni Joseph. More or less, ang sino dyan naghambal na mga 2 years na ang nagligan na natawag ang Ginoo. Antes pa nagkadto ang mga mago pag nagbisita sa bata na nataw sa kasuhan. Ato ni correct ang gagmay ng mga misinterpretation na ining mga tatlo ka mga mago, they were not kings. Neither they were 3. Hindi sila mga hari, katulad sa pakilala sa mga traditionalist, at hindi man sila tatlo. Ang ginambalan sa Bible, wise men, plurality, wise men. They may be 2, they may be 3, they may be more. At ang tradisyon na pahingan lang nag-identify sa ilang ngalan. Si Melchor, si Gaspar, at si Baltasar. Wala tayong mabasa sa passage. If the Bible is silent, we have to be silent also. That is the principle of hermeneutics. When the Bible speaks, we have to speak. But the Bible is silent, so we have to be silent. Hindi tapag himu-himuan na ako na sila, no? Ang marami, ato na lang i-adapt ang pinaiya sa mga mago, mga mangin-alamon. They were called wise men because they were experts of the study of the stars. At the same time, they were called astrologers. Wise men, astrologers, mga mangin-alamon in days, na nagduaw dito sa atong Ginoo pagkatao. Karami sa mga kinaiya niya, tani amo maning atom. Kahit ano ta ka-excited, kung zero, hindi mga butang sa atong kasing-kasing ang natawag sa ila, at ang ila kinaiya, daw zero celebration ka man kung nag-celebrate ka diman. Pero kung aral na sa imo, ang aral sa ila, sa mga mago, mga mangin-alamon, patahong din, no? Okay? Of course, ang star, nag-suggest na sa sunlight. So, nung dire, ang bitoon, among nagiya sa ila, tug-tug na makaabot sila dito sa nahamtangan sa bata. Si Kristo nagambal, I am the light of the world. And he that believeth in me, though they will not walk in darkness, but shall have the light of the light. Nagkita man sa kasulatan, kita man ang suga sa kalibutan, mag-reflect kita sa kabuhay ni Kristo.
So ang light nag-represent sang kapawa na amo si Ginoong Kristo. Kag ang light naggiya sa ila. The exact guidance for them to search the baby that has been born, ang dito nga naggiya sila. Kaya handa, dito gid yan naguntak o dito gid nagdulog. The star they had seen this went ahead of them until it stopped over the place where the child was. Dito gid nagdulog ang bituon sa nahamtangan sa bata kag dito sila nagparalandong. Ang nauna nga kinaiya nga aral sa mga mago, mga manginalamon nga dapat ariman sa aton sana all, okay? Apat ka makabutan. Number 1, they were overjoyed. Number 2, they bowed down and worshiped. Number 3, they presented gifts or offering. Tatlo ka mga butang, kung ginasimba nato ng Ginoo, at kung ano ang aton kinaiyahan na mag-atubang sa gamahanan kag mapalanggaon nga Diyos. Na ang mga mago na kaintindi kung sino ilang napangita, kag pagkakita nila, ano ang reaksyon nila. Normally, ang reaksyon nila, excitement. Di ba? Malawit na pagpangita nila. Sa aton man masilimang ta, Domingo na subong masimba ta, excited ta. May excitement man sa aton na masimba ta kung Domingo. Pero ba na negative ng mga reaction ng Domingo naman no? Domingo na nag-aayaw ka na Domingo naman, ako naman simbahan. 18 naman, himnos naman, ano? Pero kung pagkato sa simbahan, excited ka, amo nang kinaiyasan mga mago, no? They were overjoyed. They were excited. Nagapumaapaw ang ilang saya. Nagapalanglakaw ang ilang nakalipay. Pagkakita nila sa hari na natao dito sa Bethlehem. Dapat amo na siya ang essence sa pagsugata ka sa Diyos sa pagsimba sa iya. May kalipay na totoo, hindi na napilitan na makato sa simbahan, hindi na nagapasuko, kundi wholeheartedly nag-express kalipay para sa mga mano that they were overjoyed to see Jesus. And on coming to the house, they saw the child with his Mary, with Mother Mary. And they bowed down and worshiped Him. Sunod nila ng mga reaksyon, sunod ng mga ala sa ilang intentions, wala po ka may kalipay sila, nagyaog din sila, kag nagsimba sa iyo. Marami ang kinaihan, no? Nagyaog sila, kag nagsimba sa iyo. If we are careful of the use of pronoun, on the coming to the house, they saw, and they refers to wise men, they saw the child, Jesus, with his mother Mary. Ang sunod na phrase, and they bowed down and worshiped Him. When it comes to worship, they singled out Jesus as the worthy of their worship. Amen? Araman si Mary at si Joseph, na wala na gambal ang bersikulo. Kung para sa pagkilala sa iba nga orpi sila, tapos sila simbahon, kahit sila masinta, okay, tatay ng nanay sila ni Jesus, balaan sila ng mga tao, yes, matarong sila, pagkakatarong sila sa Diyos. But they were not included in worship. Wala naging galit, sandali pa lang sa paghambal na nag-open sila upon, nag-bow down sila, nakita nila si Jesus, they, gingamit ang word na they were overjoyed. They bow down and worship. Pag-abot na sa object of worship, and they worship Him. Him na. Why na ang they? And they worship them. Them dapat ang butanda, no? Kag ginsimba nila sila. Wala ginawa. And they worship Him. They single out their worship in the Lord Jesus Christ. Kaya ang atong pag-worship na single out kay Ginoong Jesus,
o sa atong amay nga nagkindol paagi sa atong Ginoong Jesucristo. Amo na ang natabo. Kaya kanami, kay ngaman, ang katuyuan nila bisan malawig kag nakapoy ang ila paglakad. Ang ila intention is to worship the child that has been born. Sa 16 masugod naman ang simbang gabi. Sa traditional na mga practice, no? Masugod na sa 16. Sana ang pulaw-bugtaw niya magsimbang isang totoo. So I will just speaking generally on the part of the youth, no? Generally speaking, siguro ang mga pagpupudukot sa mga youth, paglagaw-lagaw ka lang na, no? Rangguwat-guwat na lang, bangga kita, pudukot ka, ano? Very sad to say, kung ang ilang mga intentions, wala sa totoo na pagsimba sa dapat sibaw. Ako na ilang pagsimba, madamong pa sa mga persona na ilakot nila na ilasibaw. Nga hindi nila mahimo ang pag-single out ng pagsimba kay Jesus Christ na siya ang takos, siya lang ang worthy, siya lang git ang sibawon sa makatawan ng iyang Diyos. Ang pagsimba, grabe na. Kaya bisan galit si Satan, ginsukot ni Jesus na masimba siya. Diba? Sa Matthew chapter 4, pagtintar ni Satan kay Jesus, hindi ko pagsula yun, ang Ginoo yung simbahan siya. Sa sikat ito ang simba. Kaya mga matuwag ng anong simba, ginapangita pa ni Jesus, ginapangita pa sa Diyos John chapter 4, that the Father seeks the true worshippers, that they who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ang mga matuwag ng anong simba, karon nga mga panahon, pinapangita pa sa Ginoo Wala sang voluntary heart kaya katuon gid. Tuyo gid nga simbahon. Sa voluntaryo ng mga desisyon kag pagkilala. That's why bisan pa sa panahon ni Kristo, outnumbered gid ang matuod nga manamanong simba. Kaya kalabanan din nga nagakadto sa simbahan, hindi mga matuod nga mga manong simba. Kaya kung matuod pa to sila nga manong simba, hindi na magambal ang bersikulo, ang amay kapangita sa mga matuod ka mga magsimba. Anong ika pa sa nakinuwan ng kamay na makita ko dito ito? O kung masipay sa aton, generally speaking, may araw na walang pakibalo sa matuod na si Mamuno. Buti na lang kaya ang mga mago, nakaibalo sila kung sino ang pila dapat sino. So they bow down and worship Him. The object of worship is being singled out only to the Lord Jesus Christ and for Him alone. Tapos nga may kalipay sila kag nagsimba, nagbow down, nagsimba. Ang next na ginimo nila, then they opened their treasures and presented Him with gifts of gold and of myrrh and of myrrh and of incense and of myrrh. Kaya mas nga dala pa ginayang material, no? Gulawan, insinso, pagmira. Nga, okay naman lang ito ang pagsimba, ang dala pa gina. Kaya ang-express yun sa ilang ugma kay Ginoong Isos. Ma-express din sila sa pati sa pag-atag sa ilang pinakabilibon na halan Incense, gold, incense, and myrrh. May mga tulong dyan na naghahatag sa pag-ascribe sa sining tatlo, no? Gold, incense, and myrrh. Pwede natin tuuhan, pwede natin iagap. Na siling sa mga tulog dyan na maya, ang gold ko nun, nag-representa sa deity of Christ. Naamog na, saan ka significant sa ilang halat? Kaya wala silang palagpat, kung may halat ito, kung bayo, ito kung ano na. Wala ba? O bang perfume, mga kamahal-halon, wala ba? Nga ginaba nila, nagdulot sila, inbuksan nila ang ilang mga bahante, kag nagdulot sila sa Bulawan. It might be correct to say na ang Bulawan naka-represent o naka-suggest sa deity of Christ. I think there's no harm in adapting that. But projection na no, daw pa na hindi kina siya, wala kita sa ano, no? Pero basta, wala.
Kung pananglitan, di man totoo man, nagtiiti man si Kristo, totoo man sa Diyos. Incense. Incense represent the preciousness and the preciousness of the holiness of Jesus Christ. Na ang ginasimba nila, hindi ordinaryong tao, hindi ordinaryong hari, kundi ang ginasimba nila, precious na hari. Balaan, batarong na hari. Nga balaan kang matarong hari. Eh dito pa kayo sa gintong lang ka. Ang pagkatao ni Kristo, wala siya, hindi siya dugo, kunod ni Mary, ni Joseph. Ginlalang siya sa balaan ni Kristo. So, balaan siya perfectly, balaan siya, at matarong siya na tao na natawag sa kalutan. So, takos siya pag-simbahon na may isa katuyo o mga intentions na kilalaw niya pagkamalaan, pagkamatarong, pagkaputlik, pagka-perfect sa Diyos. Amo nang ginasimbata? Nag-hindi na ito sa nagpabiling, ato pa ito siya ako nagahigda sa pasuman. O yan, arap pa sa nagabigay sa cross. Kundi ang ginasimbata ng Diyos nga matuod kat balaan, matarong ng Diyos, nakayag na sa langit, pag nagsaad na galing mabalik ang pagkuha sa akin. Among ng sintro sa atong pagsimba, siningmata ang natatao dito sa Bethlehem. Among ni kinaiyahan sa mga mago nga kanami it is worth it to emulate, to follow. Naara sa ila kinaiyahan. Amo na nga sa atong pagsimba, hindi lang nakato kita lang empty-handed, nagadala kita sa mga dulot, diba? Nagadala kita mga incomes, nagadala kita sa atong kwarta. First of all, and the priority, and of course, ang lawas, tama ni Paul, present your bodies as a living sacrifice. Ang lawas kita pinakauna. Ini mga material ng mutay, hindi niya living sacrifice. Mga din na sila, materialin. Pero ang pinakauna, ganyan binahalad nato ng atong tabo. So, ang incense, nagahambal sa pagkabilidon, pagkabalaan, pagkamatarong, pagka-perfect sa atong Diyos Kristo. And myrrh, ang mira, nakabalo naman kita, nga ang mira, isa ni siya kay elemento nag-apekti kapait. Nga pag dito sa Landeres ang mga Israel, saging kastigo sila sa Diyos, ginpapait ang ilatong tubig. Pag dindim nila dito sa suba, pait. Ano ginambal ng Jesus sa Ginoo? Si Moses nakuha sa daan kag ihaplak dito, ihampak sa tubig, at nagtabis sa tubig. Sila'y pagit sa mga teologian, ang men nag-represent sa kapaitan na naagom ni Ginoong Jesucristo. Kapaitan sa cross. Pero di kapait. Hindi nga element. Ang mer. Amo na ang pagkapait sa tubig na ilang inom, hindi sila mag-inom. Tugtog wala ni Moses ginhampak sa dahon ang tubig na nagtamis na nakainom sila naman. Ang atong ginhampak niya nga rock nga nagbuhat dito ang tubig, nag-angas ang tubig. Hambal sa kasulatan, that rock was raised. That his blood was gushed out from his body for us to be forgiven. So hindi masaysa, hindi ka na go deeper pati kung paano ang kaantusan ni Leon Cristo sa kalibutan para sa atin. Pinato ka mga butang ato nakita? Tatlogid ka mga butang. Kung magkarat kita sa presensya sa aton Diyos, may joy kita, may intention kita sa pag-bow down and worship God alone, Jesus Christ alone. At sa pagkanto natin, sa pagkanto sa simbahan, hindi kita empty-handed katulad sa mga mago. Nagdala sila sa mga malahalon ng mga dudot para sa ila Ginoo. Sabi mo, ang imo halad nagasuggest kung ano klaseng halad, kung ano ang klaseng paghalad mo sa kinahalaran mo. Pinagani mag-birthday gani, mga parin kita, hindi kumata ka ng-birthday. Kung na-practice ka palangga mo ang nag-birthday, mamangita ka ito, mabili ka ito sa imo yung tigil namin, di ba? Kaya nga man, nabalaan mo siya ng close sa kabuhay mo eh.
what is the normal intentions of somebody or anybody who loves so much kung sino iyang nahalaga. So, amo man yang aton, amo man yang ginhimo sa mga lago, amo man yang ginahimo ta karon. Bisan sa ning mga lokal nga mga kasimbahanan, sa aton pagsimba hindi gid madula, hindi gid mamiss ang expression sa aton dulot sa Diyos nga ginahigugma kag ginasimba ta. Kung ano ta pagkilala kag kamahal sa iya, amo man ang expression sa aton halad dira sa iyo. Ano mo kamahal ang Ginoo? Kung ano ka bilidon nga mga halad na ginahimo mo, taksa ka panahon na nagasimba ka sa iyo. Sa Proverbs chapter 3 verse 9, ito ko sa iyo, honor the Lord with your substance and all the first fruits of your increase. Grabe na, no? Pasidunggi ang Ginoo. Sa pinakauna mo gid nga halad, pinaka-bibest mo halad, pasidunggi siya. Kaya sa imo halad nga gina-express, ma-identify ka, ma-sense mo sa imo kaguligot kung ano ka malahalod ang kinahalaran mo sa mga halad mo sa iyo. Atong time, atong kabuhi, atong efforts, atong resources, atong kwarta, talent, skills, tanan, all out. Amo na pagbilidon sa ginahalaran ka ng Diyos. Will you agree with me? Amen? Amo na kabilidon ng Diyos ang ginalaga ka. Pinagani mga material na eh. Ang atong gani effort, hindi sapat eh. Kung atong binisipon, hindi gani. Inspektor, tayo hindi gani. Kagamay lang sa atong halad. Pero sana kamay pa, may emulate natin ang ginhimo sa mga matupad kag ilang ang kinayahan. Nga tagsa na sila magkanto, magkara sa Diyos sa pagsimba. Ang tuman nga kalipay ara sa ila. Ang intention sa pagsimba sing totoo ara sa ila. Kag ang mga dulot ng mga halong gina-express mo. How are we to express this Christmas? Sa imo Diyos na ginalagan, na ginasimba, at sa aton, isig ka tao. Kamay na lang ito, salamat sa inyong atak na. Salamat sa inyong mga pulong na pahayag sa amon ang kinaiyahan sa mga maalamon ng mga taong nagturaw kay Ginoong Hesus. Kamay pa Lord ng ilang mga intentions, motives, and the purposes of their hearts, O God. They characterize as a worship for a true worshippers. Ang ilang kinayahan at paayag na sila mga totoo, mga nagsimba sa Diyos sa Espiritu ng Kabaturan. Kami man amay kabay pambuligi kami. Bukan sa among kasing-kasing. Ang totoo ng mga intentions. The highest worship and praises you deserve, O God. Forgive us sometimes, Lord, hindi naman mangangkat. Kabay pa, giyahin kami, kagpuligi kami amay, na ini ang kinayahan, mangin amon man. Labi na kayo na ibaluan namon, na naluwas lamang kami sa grace at sa kaluwi mo. Kag hindi kami takos, kapag ikaw takos din sa katanan. Sa mga halad, itoon, kabudlay, talent, skills, all resources you are always worth, O God. And highest worship and thanksgiving and praises belongs to you, Lord. Thank you very much. In Christ's precious name. Amen. Kasi nga takdang, mag-observe kita sa atong communion, the Lord's table. Nantis pa sila, mag-atagtag ka sa sapahin. Sorry, ang galing sa Lord, mas balipat ko. Sinong leader, di ba? Ito pa kalipat ko na galing sa Lord. What offering mo? Sa totoo, wala ka kalipat ko na ng sunod. That is an honest mistake.
sorry. Makakanta kita sa isa kayo at iaman sa Ginoo ato kasing-kasing sa pag-atubang sa iya sa lato kalan sa Ginoo kasi Jesus fed vanity and pride, caring that my Lord was crucified, knowing that it was for me He died on Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burden so from liberty at Calvary. Diet's word at last my sin I learned. Then I trembled at the law I spurned, till my guilty soul imploring turned to Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burden so found liberty at Calvary. Kaya naman po to. 1 Corinthians chapter 11, I will be reading verse 23. For I received from the Lord what I also passed on to you. That the Lord Jesus on the night he was betrayed took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. And in the same way, after supper, he took the cup, saying, Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Therefore, whosoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. And a man ought to examine himself before he eats of the bread and drinks of the cup. Ang Ginoo mga makamayas ni nga mga pulong atong ginabasa ay pinala ko ka mga butang as just a quick declaration of this that ang atong paghimog sa lato kalanan sa Ginoo sa ibandang term supper, the Lord's Supper or equivalent to dinner. Pinahimo nato ini sa adlaw Hinahimo natin ang lato kalanan sa Ginoo sa formal kag nakakaigo nga tion kag panahon agod nga may orderly kita sa paghimo. Kay ini ginhimo nga nanging commemoration, the significance of observing Lord's Supper at least there are 5. It is a commemorative. It points back to the death of Christ. Number 2, it is instructive. Teaching believers to be part of what Paul observed. Ano kin-observe ni Paul sa body of Christ? Nakatudlo sa aton nga himuon manaton. Number 3, it is evangelistic in nature. That we are publicly proclaiming the Lord's death until He comes. Ina-proclaim nato ang kamatayan ni Kristo sa paghimo nato sa lato kalanan sa Ginoo. Di lamang nga nag-commemorate kita, nag-fellowship sa lato kalanan, may mga pagtudlo, may mga instruction. Kaya hindi natin malipatan nga pinakasentro. The essence of commemorating the Lord's table is the mandate of Paul in 2 Corinthians chapter 5, which is evangelistic. Nag-ispod sa dugo ni Kristo kag sa lawas na sakit sa cross.
Sado kasaya na pag-declare natin sa inyong butan, wala kita nakashare sa kaluwasan sa tao nga nakabatid. Basta it is evangelistic in nature. Number 4, predictive, because it reminds us of continuous proclamation of the death of Christ till He comes. Ginagamit ang word na till He comes. Tugtugin siya magabot. Pero tungkol kay wala pa siya nagabot, wala pa ka nag-undak, wala pa ka nag-undang sa pag-commemorate. Because the only event that will stop us from doing is when the rapture will take place any time from now. Pero tungkol kay wala pa nakabot si Ginoong Jesucristo sa kapanganuran, let us always do this continuously till He comes. And lastly, to instill godliness. Sa tanan nga mga nagahimo, nag-commemorate, nag-instill sa aton sa godliness. Siya nga nag-ambit nga hindi takos. Kag wala na kausisa sa kagalingon, nagapakasala batok sa yalawan sa dugo ni Kristo. Busa ang tag sa katao mag-usisa sa iya kagalingon kung bala takos siya sa tinapay kag sa tagayan. And it also instilled discipline sa atong kabuhi. Paul warned always a careless living. Paul is always warned. Nag-warning pin si Paul sa careless living. That's why may mga panahon na nagamad sa itog yan ina nalawas kay Satanas. Agod nga ang iyang kalat kay Espiritu Baluwas, ang iyang lawas mapatay kag mapuntat na siya sa pagpakasal. Kapay pa mga kauturan, madugdugan natin hindi na mabutan sa antis pa kita magamit. Makapangabay ako sa duwa. Balik mo mga men, kasi wala navigable si okay to Mr. Ayan Nadega, please come forward and harap sa san. Mr. Carlo, Brother Carlo, no? Brother Carlo Argulian, kasi Mr. Ayan Nadega, makatang forward. Magdadala ka mag-assist ka mo sa tinapay at sangkap. Ang ginahimo ka, nagkatulong kita diliwan at atay, nagalingya ka mo, patuwa ka mo, balik sa pinutuhan. Tapos ko, basa sa kasulatan ng pasalamat, ako ang pagtungan natin ng Diyos. Prepare ang ato din. Nagkis pa kita magamit, pasalamat kita. Kamay malamit yun, salamat sa tinapay sa tagayan. Salamat sa kahulugan, siningan ay signifikante sa pagbutan mo. Hindi ni siya hampang-hampang, hindi ni sa lawlaw. Tama ni kabiliyon sa ibang tumangan, pinapakamahal naman ang pagkumpure sa ginimo mo sa krus para sa amon. Kabay po Diyos at sa naaman, pagkakita sa amon mga kasintasing, buwat sa ibang tumangan presensya, at sa naman sa mga pinayahan. The Lord please forgive us and cleanse us from all unrighteousness, and allow us to be worthy of taking this table of the Lord our God. Ang tagsa-tagsang dami. Salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Break now the bread of God, Dear Lord, to me, as thou didst bring the loaves beside the sea, beyond the sacred page, I seek the Lord, my spirit
Lord. Thou art the bread of life, O Lord, to me. Thy holy word, the gift that saveth me. Give me to eat and live, breathe thee above. Teach me to love thy truth, for thou art love. Oh, send thy spirit, Lord, now unto me, that we may touch triumphs and make me see. Show me that you can see and in thy book revealed I see Allah, my Savior, and in my sovereign joy, all needing all that servant, for such a word was done. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Was it for sins that I had done? He grown upon the tree. Amazing pity, grace, and all that love beyond degree. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. For I have received from the Lord what I also passed on to you, that the Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." Let us partake of together. This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Let us partake all together. Jesus, my hand, call out your name.
pagkantos mo, napatay kami lubog ang nabanhaw. Amo ang kabugasan, amo pagkilala o Diyos. Nakamatong kami sa kabuhi. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa paglaong ng langit nun. Salamat sa blessed hope. The glorious appearing of Jesus Christ in the name. Kamay Panginoon, as the age is getting closer and closer to the day, help us, Lord God, to be excited to look forward to that. At sa dinamay, kaya naman ang kalibutan na nakunan sa karautan, sa kantusan, sa kaitan. Kung magkawal kami na alipayon nun ng kalipay sa ukod sa Ginoong ng Diyos, Ginoong Isang Kristo. Salamat sa inyo pagpakilalit sa isa't isa, nalato kalangan sa Ginoong, naglaraw sa tanan. Ikaw ang nagpaabot sa amon sa inyong nagpagkasan. In Christ's precious name we pray. Amen. At this time, let's proceed to our offering and for the offertory text in the book of Deuteronomy chapter 16 verse 17. Each of you must bring a gift in proportion to the way the Lord your God has blessed you. After this, the young troopers joyfully knock on your kind hearts as they share their caroling in preparation for the Provincial Grace Youth Camp 2025 at Sipso, Kabangkalan on December 26, 2025. And they happily invite all young people here to be part of PGYC 2025.
precious Father. We can never outgive you of your goodness, of your faithfulness, of your mercy, of your love, of how you have cared us, and of how you have shown your love to us moment by moment. Though many times, our God, we are faithless, unfaithful, forgetting so much of the things that we need to do to show that we also love you. But Father, moment by moment, you always being faithful to what you have said in your word. But thank you, Father, that you have given us this opportunity to be a part of the ministry. You've given us this opportunity to give what we can as you have allowed us, as you have blessed us. We know that in your word is that you bless us so that we can be also a blessing and we can be also an instrument to fulfill your plans before the rapture. So Father God, continue to bless this church. Continue to bless the workers that you have been using in this church, the brethren here. And Father, that we will with clarity, joyfully serve you in all that we can and you have called us to do. Praise and thanksgiving with joy in our hearts for you forever, O God, through Christ our Savior and Lord. Amen. As we conclude our worship today, let us sing the closing hymn, How Great Thou Art. Ready, sing. Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, like water throughout the universe displays. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. When through the woods and forest ways I wander, and hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from lofty mountain gratitude and see the brook and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son has buried, sent him to die, I scarce can take it in. That on the cross my burden gladly buried, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come, with shout of acclamation, and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration, and there proclaim
good will to our men. And now the love of God the Father, the grace of the Lord Jesus Christ our Savior, the guidance and the power and the control of the Holy Spirit be with us, now and forever. Amen. Be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, and your children. These persons go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He's with you, He's with you, in the morning, and in me, and your coming, and your going, and your living, and rejoicing. He's for you, He's for you. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Okay, God bless. Thank you.